Blessed morning sa ating lahat, mga kapatid. Blessed morning. Amen. Okay, so inuulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is God is calling you. Ano ulit yung title ng ating message? God is calling you. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tinatawag ka ng Diyos. Amen. Okay. Okay, yung ating scriptures for today. Okay, Exodus chapter 3 verses 7 to 15. Then Exodus chapter 4 verses 1 to 17. Pero hindi ko na babasahin muna kasi napakahaba yung ating scriptures. Later on, himay-himayin natin. Tandaan natin, tinawag ka ng Diyos, hindi dahil sa kung sino ka. Ibig sabihin, hindi dahil sa matalino ka, maganda ka o gwapo ka, may resources ka, magaling kang magsalita, famous ka, o kung may abilities ka. Kundi tinawag ka ng Diyos dahil sa kung sino siya. Dahil ang ating Diyos ay ang pinaka makapangyarihan sa lahat-lahat. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Amen. Kaya niyang gamitin kung sino at ano ka dati. Kaya niyang gamitin kahit ordinaryong tao. Kaya niyang tawagin at gamitin kahit na sinong gusto niya to accomplish ang kaniyang gawain. Again, God is calling you. The question is, how will you answer? Itong ating message ngayon ay makakatulong sa iyo na suriin ang pagtawag ng Diyos sa iyong buhay. This message helps you evaluate God's calling on your life. Nasa posisyon ka ba ngayon na alam mong tinatawag ka ng Diyos pero iniisip mo na, Lord, bakit ako? Mas karapat dapat ang iba kaysa sa akin. At iniisip mo na baka ikaw ay mabigo o maging failure lang. Pero huwag papadala kung ano lang ang iniisip mo. Dahil hindi ka tatawagin ng Diyos para gawin ang isang bagay nang hindi Kanya bibigyan ng lahat ng kailangan mo para magawa ang Kanyang gawain. Kapag hindi natin sinasagot ang tawag ng Diyos, parang sinasabi natin na mas alam natin ang nakabubuti kaysa sa Kanya. Kaya this time, tanggapin ang kapangyarihan at kahalagahan ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kung babasahin natin ang mga naunang verses nitong Exodus chapter 3, yung binasa kanina ni Sister Kisa, ay makikita natin ang, ano yung makikita natin doon? The burning bush. Okay? Ano yung bush tree? Bush tree is a small tree. No, maliit lang yun. Baka kasing laki lang ni Sister Gina. Hindi ko sinasabi maliit ka, ha? Baka sabihin mo, parang tangkad-tangkad naman ni Paz, di ba? So, ganun lang, maliit lang na puno yung bush tree. Okay? Mababang punong kahoy lang siya compared sa ibang trees. Then, nagpakita kay Moses ang anghel ng Panginoon or the angel of the Lord. Saan yung naglalagablab na apoy doon sa bush tree. Kaya nagtataka si Moses nang makita niya ito. Kasi hindi naman nasusunog yung punong kahoy. Naglalagablab siya pero hindi naman nasusunog o hindi natutupok. Kaya nang makita ng Diyos na papalapit na si Moses sa bush tree, ay simula namang magsalita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel saan yung naglalagablab na apoy doon sa bush tree. Okay, let's jump in our main text. In Exodus chapter 3 verses 7 to 10 muna. So, this is the call of God to Moses. Okay, basahin natin. It says, Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering, so I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a land flowing with milk and honey. Na-imagine nyo yung lugar na ganun? Ano po? The land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abused them. Now,
Go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Una ay nakita natin ang burning bush. At ito ay nakuha ang atensyon ni Moses. Kahit sino ba naman, no? Kapag nakakita ka ng isang naglalagablab na punong kahoy at hindi naman ito nasusunog, that is a miracle, di ba? Then, isa pa, nakikipag-usap ito sa kanya. Tingnan natin kung ano ang hinihiling ng Diyos kay Moses. Again, ito ang tawag ng Diyos kay Moses or the call of God to Moses. Sabi diyan sa ating scriptures patungkol sa mga Israelita na bayan ng Diyos, nakita ng Diyos ang kanilang pang-aapi or their oppression from the Egyptians. Narinig ng Diyos ang kanilang mga daing o pag-iyak. Alam ng Diyos ang kanilang pagdurusa or suffering at bumaba siya dahil nais niya silang iligtas at bigyan sila ng masagana at malawak na lupain. Kaya nakipag-usap siya kay Moses sa pamamagitan ng anghel doon sa bush tree. At kanyang sinabi kay Moses doon sa verse 10, anong sabi doon? Now, go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt. Kailangan niya ang participation ni Moses. Ano ang tawag ng Diyos kay Moses? Pumunta sa Egypt at pamunuan ang mga Israelita. Dahil ililigtas ng Diyos ang kanyang mga tao at gusto niyang pangunahan sila ni Moses. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Moses at tinatanong ka ng Diyos, ayaw mo ba o gusto mo? Amen? Okay, so yung mga ngumiti, ibig sabihin siguro doon, gusto, ano? Praise the Lord! Okay, tignan natin ang conversations nila, ang Diyos at si Moses. Nang tinawag siya ng Diyos, anong sagot ni Moses? Ituloy nating basahin sa Exodus chapter 3, verse 11. It says, but Moses protested to God. Ano yung protested? Kumbaga, tumutol. O, nag-disagree. Kumbaga, tumutol siya o kaya nag-disagree siya sa Diyos. And then, ituloy natin basahin. It says, who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? Alam ni Moses kung sino siya dati. Kilala ni Moses ang kanyang sarili. Diba? He spent 40 years doon sa wilderness o sa ilang sa pagtukoy sa kanyang sarili at upang makamove on and to heal himself. Before that, sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga tao 40 years ago at nauwi lamang iyon sa pagpatay sa isang Ehipto na inaabuso ang kanyang kababayang Hebreo. At ang event na iyan ang nagtulak sa kanya na tumakas mula sa Egypt dahil nais din siyang patayin ni Pharaoh at pumunta siya sa isang lugar doon sa Midian dahil isa na siyang wanted or murderer. Kaya sinasabi niya sa Diyos, maling tao ang kausap mo. God, you're talking to a wrong guy. Yan ang nasa isip ni Moses. Yan ang pag-aakala ni Moses nang tawagin siya ng Diyos. Ano naman ang sagot ng Diyos sa tugon ni Moses? Okay, Exodus chapter 3 verse 12. It says, God answered, I will be with you. Pause muna tayo dyan. Tignan kung ano ang sinasabi ng Diyos dito. Sabi niya kay Moses, sasamahan kita. Ikaw mismo, Moses. At wala akong pakialam kung sino ka man dati. Marami sa atin ang ganyan. Kapag tinawag siya ng Diyos ay ang daming dahilan. Iniisip niya, maling tao ata ang sinasabihan mo, Lord. Nagkakamali ka lang. Hindi ako karapat-dapat. Ganito ang background ko. O kaya'y hindi ko kaya ang ipinapagawa mo. At minamaliit na niya ang kanyang sarili. Tandaan, God has not called you because of who you are, but because of who He is. Amen? Ngunit hindi pa ito maintindihan ni Moses. Okay, ituloy natin ang conversations ng Diyos at si Moses. Sumagot ulit si Moses sa Diyos.
in Exodus chapter 3 verse 13. Sabi ni Moses, but Moses protested. Tumutol ulit. If I go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you, they will ask me, what is his name? Then what should I tell them? Ngayon si Moses ay nakikipag-usap na sa Diyos. At tinanong niya, well, sino ka? Tandaan, nangusap ang Diyos kay Moses after 40 years doon sa wilderness. Kaya hindi niya ini-expect na tatawagin siya ng Diyos. Anong response ng Diyos sa tanong ni Moses? Ituloy nating basahin sa chapter 3 verses 14 to 15. God replied to Moses, na susundan niyo mga kapatid? Amen. Amen. God replied to Moses, ano sagot ng Diyos? I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel, Yahweh, the God of your ancestors, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. Dito sinagot ng Diyos si Moses kung tatanungin siya ng mga tao kung anong pangalan ng Diyos na nagsalita sa kanya. Sinagot siya ng Diyos ng ganito, sabihin mo sa kanila, I am who I am. Ako ay, si ako nga. Okay, sabi ng isang theologian, sabi niya, itong I am who I am, this is not a proper noun, but a verb. Why? Because it carries with it the idea of identification through action. It also transcends time and has been translation by some scholars as I will be who I will be. Okay, para mas malinaw, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili na dati na siyang nag-i-exist o umiiral. The ever-existing one. At pinapahayag niya na kung paano siya ay umiiral noon, ganun din na umiiral siya ngayon, at ganun pa rin na umiiral siya hanggang sa hinaharap or in the future. Amen? Amen. At siya ay patuloy na kumikilos sa buhay ng tao until now. Nang sinabi ng Diyos na I am who I am, ay yan ay description niya sa kaniyang sarili, the ever-existing one. Anong sabi ng Diyos sa verse 15? This is my eternal name. My name to remember for all generations. At hindi ito ang pangalan na tinatawag ng iba na Diyos. Kaya magkaiba ang Diyos ng Bible sa Diyos ng other religions. Sa Diyos ng Islam. Sa Diyos ng Buddhist. Sa Diyos ng Hindus. Magkaiba ang Diyos ng Bible with other religions. Amen? Amen. Okay, let's continue. Pagkatapos ay nagpatuloy ang Diyos ng pagbibigay ng mga instructions at plano kay Moses. Okay, mababasa natin yan mula sa chapter 3, verses 16 to 22. Ipaparaphrase ko na lang, mga kapatid. Sabi niya, na sabihin mo ito sa mga tao. At sasabihin nila na, anong response ng mga Israelita? Sasabihin nila na, okay, tinatanggap namin ang message mo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, challenge accepted. No? Sabi ng mga Israelita sa pinapasabi ng Diyos kay Moses. Then, after nyan, sabihin mo naman kay Pharaoh, no, yung plano ng Diyos. Ngunit alam kong hindi niya ito tatanggapin ang pinapasabi ko, wika ng Diyos. Kumbaga sa panahon naman natin ngayon, sasabihin ni Pharaoh, I'm not care. Pero sa mga Israelita is challenge accepted. Amen. Pero huwag kang mag-alala kasi papayag din si Pharaoh dahil pipilitin ko siya at magpapakita ako ng mga himala and salot or yung tinatawag na plagues. No? Plagues kay Pharaoh, sabi ng Diyos kay Moses. So, parang nagsasalita na ang Diyos dito na okay na ang lahat kay Moses. Ano po? Pero,
Tinanggap ba ni Moses ang pagtawag at ang pinapagawa ng Diyos sa kanya? Okay, tingnan natin, patuloy tayo sa chapter 4 of Exodus, starting from verse 1. Okay, it says, "But Moses protested again." Kumbaga, tinutulan niya ulit ang pagtawag ng Diyos sa kanya. Tapos sabi niya, "What if they won't believe me or listen to me? What if they say, 'The Lord never appeared to you'?" Kumbaga, nagugulahan na si Moses upang lubusang maunawaan at tanggapin ang pagtawag ng Diyos sa kanya at upang tanggapin ang power and importance of God's presence sa kanyang buhay. Basta ang alam niya lang, nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa kanya. Kumbaga, sinasabi niya, hindi ako ang tamang tao para dyan. Kung tayo ay tinatawag ng Diyos, ay bumabalik tayo sa ating identity. Ngunit hindi yan ang tinitignan o ang mahalaga sa Diyos. Unlike sa ating iniisip, just like Moses. At akala natin ang iba ay ganun din ang iniisip nila tungkol sa atin. Na ganito ka o kay ganyan ka. Then, andyan na yung panghuhusga natin mismo sa ating sarili. Na hindi ka naman hinuhusgahan ng karamihan. At dyan na nagsisimula yung idea natin na I am nobody. I am nobody that God would ever use. Wala akong kwenta. Sino lang ba ako na gagamitin ng Diyos? Ang akala natin ay ang pagpapakumbaba na ito ay tamang pagpapakumbaba. Pero yan ay false humility. Okay? Huwad na pagpapakumbaba. At yan ay isang pagmamataas. Dahil parang sinasabi mo sa harapan ng Diyos, you're wrong about me. I'm not the one you're looking for. You've made a mistake. Again, when we don't answer God's call, we are saying we know better than He does. Then in Exodus chapter 4, verses 2 to 9, ipaparaphrase ko rin, gumawa ng 3 himala ang Diyos bilang tugon niya kay Moses upang ipakita kung sino siya at kung sino ang Diyos na tumawag sa kanya doon sa mga tao kung sakaling hindi sila maniwala kay Moses. Okay, tignan natin. Una ay ginawang ahas ng Diyos ang tungkod ni Moses. At bumabalik din ito sa tungkod kapag kinukuha ito ni Moses. Pangalawa, pinagaling ng Diyos ang kamay ni Moses dahil tinubuan ito ng malubhang sakit sa balat. Namuti ang kanyang severe skin disease sa kanyang kamay at ito ay gumaling. Isa pa ito siguro na iniisip ni Moses na sinasabi niya, Diyos, tinawag mo ako, pero meron akong sakit. At pangatlong himala na ginawa ng Diyos para maniwalang mga tao at si Pharaoh na totoong Diyos ang tumawag kay Moses ay ito very familiar. Ginawa ng Diyos na dugo ang Nile River. Pero doon sa mga himalang yon na sinasabi ng Diyos sa kanya, may rason ulit si Moses. Hindi na siya nauubusan ng rason sa pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay. Tignan natin in Exodus chapter 4 verse 10. It says, "But Moses pleaded with the Lord," ano yung pleaded? Nakiusap sa Diyos, "O Lord, I'm not very good with words. I never have been and I am not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled." Anong sabi ni Moses? Hindi ako magaling magsalita. In English translation, it says tongue-tied. Medically speaking, a tongue-tied is either because of nervousness, kaya nahihirapang magsalita. Siguro nararanasan natin yon, no, mga kapatid, na kapag tumayo ka at nagsalita ka sa harap ng maraming tao, nahihirapan ka magsalita kasi sa sobrang nervyos. Until wala ka nang mabigkas na salita kasi matindi na yung nervyos mo.
Isa pang dahilan ng tongue tied is a medical condition called ankylosing. Mayroong makapal na tissue sa ilalim ng dila, wala kasi tayong PowerPoint, na nakakonect sa floor of the mouth. Kaya nahihirapang gumalaw ang dila at nagiging bulol ang isang tao. Kumbaga, nakakonect siya sa floor of the mouth, yung dila mo, kaya nahihirapan siyang gumalaw. Kaya yung words mo is hindi klaro. Pero hindi sinasabi ng Bible na mayroong medical condition si Moses, ha? Baka sabihin nyo, mayroon palang ankylosing si Moses. No, hindi po sinasabi ng Bible yun. Pinapakita ko lang na there are two reasons kung bakit mayroong tongue-tied si Moses. Maybe sa sobrang nervyos niya, o kaya meron siyang medical condition. Pero hindi sinasabi ng Biblia na meron siyang medical condition, ha? Sabi lang doon, mayroon siyang tongue-tied at nahihirapan siyang magsalita. At isa pa, hindi siya magaling magsalita. Makikita natin dito na walang confidence o walang tiwala o kaya lack of confidence si Moses sa kanyang ability na gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Baka iniisip niya, sino maniniwala sa akin? Baka sasabihin nila, si Moses, bulol. Kaya sabi ng Diyos sa kanya in Exodus chapter 4 verses 11 to 12, ano sabi ng Diyos sa kanya? Walang problema dyan, akong bahala sa iyo. Okay, tingnan natin. Then the Lord asked Moses, who makes a person's mouth? Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Who decides whether people speak or do not speak? Sino ang nagdidesisyon kung ang isang tao ay magsasalita o hindi magsasalita? Hear or do not hear, see or do not see, is it not I the Lord? Hindi baga ako na Diyos? Tapos sinabi ng Diyos sa kanya, now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. Kumbaga talagang kino-corner siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Nakikita ba natin talagang ginagawa ng Diyos ang lahat upang matupad ang pagtawag niya kay Moses. Praise God. Isa rin na makikita nating mga dahilan kung bakit ayaw tumugon ni Moses sa pagtawag ng Diyos sa kanya ay maaring natatakot siya na bumalik sa Egypt kasi wanted siya doon eh. Pero that time ay iba na yung Pharaoh. Kaya nung bumalik siya doon, hindi na siya hinuli. At mangangapa siya kasi hindi niya naranasan kung paano mag-lead ng mga tao. Lalo na baka ire-reject siya ng mga Israelita o kaya'y maaring naging comfortable na siya sa kanyang mga tupa at sa kanyang current situation. Mayroon na siyang pamilya, tahimik at payapa. Kaya ayaw na niyang umalis. Isa pa, maaaring naisip niya na wala na siyang natitirang oras pa sa mundong ito. Iniisip niya siguro, matanda na ako. Praise the Lord. Kasi ilang taon siya nung una niyang kausapin si Pharaoh. Siya po ay 80 years old. And ang kanyang kapatid na si Aaron was 83 years old. Siguro, iniisip ni Moses, matanda na ako, Panginoon. Iba na lang. Kaya, bakit pa siya magsisimula ng ilang bagong project? Kumbaga, wala na, lumipas na ang time o panahon niya to make a difference o gumawa ng pagbabago. Lalo na, malaking proyekto yan na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Personally, si Moses ang pinaka-favorite kong Bible character. Of course, except to our Lord Jesus Christ. Kasi very relatable siya. Now, ano-ano kaya ang mga dahilan mo kung bakit hindi ka pa rin tumutugon sa calling ng Diyos sa iyong buhay? Maybe dahil sa health mo. Maybe you're not good in words at nauutal o nahihiyang magsalita in front of the people. Maybe iniisip mo na matanda ka na. Or ang iba naman, bata pa ako. Maybe iniisip mo you're not worthy at mas worthy ang iba kaysa sa'yo.
Maybe comfortable ka na sa kalagayan mo ngayon and you don't want more or higher responsibilities. Maybe iniisip mo dahil sa background mo. Maybe iniisip mo na ire-reject ka at hindi ka nila papakinggan. So on and so forth. At higit sa lahat, maaaring iniisip mo, nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa iyo. Favorite ko si Moses, hindi dahil sa plague thing or the Red Sea thing, kundi specific part doon sa pakikipag-usap ng Diyos sa kanya sa burning bush nang siya ay simulang tawagin. And kung titignan natin until sa mamatay si Moses, Moses became the greatest leader in the Old Testament. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ito yung very touching part of this story. Nakita natin that God is so gracious with Moses. Napakabait at mahal ng Diyos si Moses. Ginagawa niya ang lahat. Nilikha niya si Moses kung ano siya. Ganon din tayo. Amen? Hindi ka ba nagsisisi na ganyan ang paglikha ng Diyos sa iyo? Amen. Amen? Praise God. Alam ng Diyos ang ability and capacity ni Moses at naiintindihan niya ito. At ngayon, sinabi niya kay Moses, let's go. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi kita iiwan. Take my hand. Gawin natin ito ng magkasama at ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Amen? Ang ganda, no? Ang sarap pakinggan. Lagi ko itong binabasa, itong part na ito. Tandaan, tinatawag tayong lahat ng Diyos. But the question is, how will you answer? Paano ito sinagot ni Moses? Ituloy natin basahin sa Exodus chapter 4, verse 13. It says, but Moses again pleaded. Nakiusap ulit siya sa Lord. Sabi niya, Lord, please, send someone else. Or send anyone else. O Panginoon, kung maaari, magpadala na lang kayo ng iba. Ang kulit ng Lord, no? Makikita natin ang honesty ni Moses. Ayaw niyang gawin ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Meron ba tayong kaisipan na ganon? Naging honest si Moses dito. At yan siguro ang kailangan o hinihintay ng Diyos, yung honesty niya. Kaya kapag tinatawag ka ng Diyos, is don't run and hide. Kasi iko-corner at iko-corner ka niya. Just be honest with God at tuturuan ka niya ng lahat ng gusto mong malaman. Amen? Amen. Siguro marami mamaya magte-testimony, no? Amen. Kung paano at tinawag at paano kinorner siya ng Diyos. Amen? Nang siya ay tawagin. Praise God. Okay, ituloy natin sa Exodus chapter 4 verses 14 to 17. At dito na tayo magtatapos. Basahin ko lang mga kapatid. It says, then the Lord became angry. Nagagalit din pala ang Diyos. Then the Lord became angry with Moses. All right. He said, what about your brother Aaron, the Levite? Praise the Lord, no? Pag nakikita ko si Bro Rendel, naalala ko si Moses. Eh. Tapos pag nakikita ko naman si Kuya Ronald, naalala ko si Aaron. Eh. Praise the Lord, no? Sabi ng Diyos kay Moses, what about your brother Aaron, the Levite? Okay, isang priest. Okay? Sabi niya, I know he speaks well. And look, he is on his way to meet you now. He will be delighted to see you. Talk to him and put the words in his mouth. I will be with both of you as you speak. And I will instruct you both in what to do. Aaron will be your spokesman to the people. He will be your mouthpiece. And you will stand in the place of God for him, telling him what to say. And take your shepherd's staff with you and use it to perform the miraculous signs I have shown you. Wala na talagang lusot si Moses, ano? Sabi ng Diyos, o sige, si Aaron na lang na kapatid mo, ang spokesperson o tagapagsalita mo sa mga tao dahil magaling siyang speaker.
God cornered Moses upang matupad ang pagtawag niya kay Moses. Ino-provide niya lahat-lahat ang kailangan ni Moses at hindi siya nagkamali sa pagtawag niya kay Moses. Ganon din sa atin. Amen? Sabihin mo sa sarili mo, ganon din sa akin. Amen? Kaya gawin mo kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Diyos o kung hindi, ay magagalit siya. Siguro yung burning bush that time ay talagang naglalagablab ng todo. No? Nang magalit siya kay Moses. Siguro mukhang lang ba, ang cute tignan na. Siguro nung nagalit ang Diyos, talagang laki na nung apoy, no? Pero tandaan natin mga kapatid, hindi ito yung galit na parang nagsisisi o nagkakamali ang Diyos sa pagtawag niya kay Moses. Kaya huwag kang matakot dahil mas alam ng Diyos ang nakabubuti para sa iyo. Hindi magiging great leader si Moses kung hindi siya tumugon sa tawag ng Diyos sa kanyang buhay. At hindi rin maseset free ang mga Israelita kung hindi siya sumunod sa tawag at ipinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. At isa pa, siya mismo hindi siya maseset free sa kanyang current situation. At yun nga, finally, ay pumunta sila Moses at Aaron doon sa Egypt upang gawin ang pagtawag ng Diyos sa kanila. Amen? Remember, hindi ka tatawagin ng Diyos para gawin ang isang bagay nang hindi kanya binibigyan o pinoprovide ang lahat ng kailangan mo para magawa ang kanyang ipinapagawa. Marami na akong narinig na pastors na ganyan ang testimony nila. Then, bless sila ng Panginoon. Maaring hindi mo makuha ang lahat ng gusto mo at maaring hindi ito madali. It's not that easy. Ngunit masasabi ko sa iyo mula sa experience, sa maliit na experience lang naman, sa experience of mine, na matatawag ko itong isang pagpapala na hindi mailalarawan. It's a blessing beyond description. Amen? Now, in answering the call of God in your life, paano mo malalaman na tinawag ka? Amen? Paano mo malalaman na tinawag ka? Baka mamaya iba pala tumawag sa'yo, no? The question is, paano mo malalaman na tinawag ka? Okay, doon mismo sa Exodus chapter 3 verse 12, tignan natin sa ating main text. Sabi doon, and this is your sign that I am the one who has sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God at this very mountain. Paano mo malalaman na tinawag ka ng Diyos? Sabi doon, and this is your sign that I am the one who has sent you. Tapos sabi doon sa bandang huli, you will worship God at this very mountain. The fact na narito ka ngayon is the sign na ikaw ay tinawag. Amen? Naniniwala ka ba? Amen. Tinawag ka ng Diyos para sa isang bagay, kaya ka nandito ngayon at nag-worship ka sa Kanya. Amen? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, pasensya sa walang katabi ha, tinawag ka ng Diyos. Amen? God called you. God called you. No. So hindi yung pagpunta natin dito is wala lang, walang saysay, may purpose. May plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Okay, now, the next question is, ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo? Ano ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo? Iiwas ka ba? Anong mga rason or excuses mo? Kung ano man ang mga excuses mo, ay narinig na yan ng Diyos kay Moses. Kaya wala ka nang dapat idadahilan pa. Amen? Ipagpalagay natin na alam mo ang calling ng Diyos sa'yo. At ginagawa mong mga ito. Pero the problem is, nai-stress ka. O kaya'y nabu-burn out ka. Naglilingkod ka naman. Ano kayang problema? Tandaan, laging umasa, laging nakadepende sa Diyos. Dahil kasama mo siya sa mga ipinapagawa niya sa iyo. Amen? Huwag nating kakalimutan yan, mga kapatid. Huwag nating solohin.
Amen? Okay, sa pagtawag ng Diyos sa'yo, ano kaya ang mga bagay na maaaring kailangan mong bitawan or you need to let go of? Ayan na naman yung will you let go or not? Baka masyado ka ng comfortable sa paupo-upo lang. O kaya pa-relax-relax lang bilang isang Kristiyano. O kaya sa mga ginagawa mong humahad lang sa paglapit mo sa Diyos na hindi mo pa kayang bitawan. Kaya tuloy, hindi mo maibigay ng todo ang pagpupuri mo sa Kanya. Dapat malinaw ito sa atin mga kapatid. God is sending you out into the world to lead people to Him. Inuulit ko, God is sending you out into the world to lead people to Him. Just like Moses. God is sending him out in Egypt. And Egypt, in spiritual term, is like the world system. Ang umaalipin sa tao palayo sa Diyos. Kaya umpisahan mo nang gawin ang pagbabahagi ng testimony kung paano ka binago ni Kristo. Diyan tayo lahat tinawag. It doesn't matter kung iisa, dalawa, o ang buong pamilya mo, o ang congregation ang nililid mo sa Diyos. Ang mahalaga ay ginagampanan mo ang pagtawag ng Diyos sa iyo ngayon. Amen? Amen. Meron ka bang nililid na tao sa Lord? Kahit isa lang? Again, lead people to Him. Yan yung calling natin. Ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Lead people to Him and to set free people from slavery through the Lord Jesus Christ, the only salvation of humankind. Kung titignan natin, si Moses ay tinawag ng Diyos na hindi magaling magsalita. Pautal-utal kong magsalita. Pero siya ay nakipag-usap kay Pharaoh at nakatayo sa harap ng mga hundreds of thousands Israelites and declares, tignan natin, Deuteronomy chapter 31 verse 6. Sabi niya, so be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. And one day, ikaw din ay tatayo dito sa harapan o sa harap ng mga tao at dinideklara mong ikaw ay dating nasa madilim na pamumuhay, pero ngayon, dahil tinawag ka ng Diyos, ay nagbago ang lahat-lahat at isa ka ng buhay na patotoo or living testimony at blessings sa karamihan. Amen? Amen. Kaya, it is a great privilege na tawagin tayo ng Diyos. Amen? At dapat nating ipagpasalamat ito sa Kanya. Amen. Okay, nice kung mag-cite ang bawat isa. And let me end it with a prayer. May mga time ba mga kapatid na alam mong tinawag ka ng Diyos noon sa isang bagay, yet dahil sa circumstances ay parang lumayo ka na dito, nanlamig ka na, nakalimutan mo na ito, at hindi mo na ito ipinagpipray sa Kanya. Do you remember those times na mainit ka pa sa Lord? At alam mong tinawag ka niya sa isang gawain. Pero dahil marami kang excuses and dahilan, napapabayaan ito. And this time parang wala na lang. Hindi mo na, kahit sa isipan mo, hindi na ito dumadaan. Meron ba tayong mga ganong kaisipan? Or meron ba tayong ganong experiences? This time mga kapatid, sa ating message, God is calling you. Tinatawag ka ng Diyos ngayon to bring back the passion o yung init ng paglilingkod mo sa Kanya. Yung init ng pananampalataya mo sa Kanya. Yes, nangyari sa iyo ang ganyan. Parang nawaglit ka, lumayo ka, dahil alam ng kaaway natin na there is something greater in you. Nagagamitin ka ng Diyos sa isang dakilang gawain.
Kaya niya ginagawa ang lahat upang pigilan ito. Mga kapatid, this time, stand firm in your faith. This time, magbalik loob ka ulit sa Lord. Sasabihin mo, Lord, I know tinawag mo ako noon. But because sa aking mga pagkakasala sa iyo, nakalimutan ko na ito, Panginoon. But this time, Lord, I'm standing here in front of you. Lord, forgive me. Napabayaan ko ang aking pananampalataya. Maaaring you're broken right now. You are failure right now. But remember, God, kinukulit ka ng Diyos, kaya ka nandito ngayon. Every time na maalala natin ang Diyos, isipin natin ang ating lesson for today. When will you answer, Moses? When will you answer, sister, brother? When? Tinatawag ka ng Diyos dahil nais ka niyang gamitin sa isang malaking o dakilang gawain. Maaring you're so comfortable now sa iyong situation ngayon, current situation. Maaring nag-i-enjoy ka ngayon sa iyong current situation, pero hindi yan ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Meron siyang ipinapagawa sa iyo, kapatid, na nakalimutan mo na. Meron siyang ipinapagawa sa iyo, kapatid, na soon, maiintindihan mo ito. Dahil nais ng Diyos, katulad kay Moses, nais niyang maging great leader si Moses. Hindi isang ordinaryong tao lang na nagmumukmok, nagigilty sa kanyang past experiences, past life, sa kanyang mga failure, pagkabigo. Mga kapatid, hindi yan ang nais ng Diyos sa iyo. Nais niyang makalabas ka sa iyong comfort zone right now. Nais niyang makalabas ka sa iyong current situation right now. And it's up to you kung tutugon ka dito. It's up to you kung magre-response ka dito. How will you respond to God? Mga kapatid, pagpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. And soon, gagamitin ka niya. Tatayo ka dito sa harapan. Idinideklara mo ang kanyang kabutihan. Yes, Lord. Sa pagbabago niya sa iyo, hinango ka niya sa isang madilim na pamumuhay. Hinugasan, nilinis. And now you're been set free. Kaya nga, Jesus Christ is our liberator. Ang ating tagapagpalaya, mga kapatid. And so, nais ng Diyos, yung freedom na yan na na-experience mo sa Kanya, ay nais din niyang ibigay mo ito sa iba. Ibahagi sa iba. Yes, Lord. It's very hard to share Jesus to other people if you did not experience Him. If you are not set free to something else. Alam mo, kaya ka tinatawag ng Diyos, kinukulit ng Diyos, dahil nais ka niya na mabago, nais ka niya na ma-set free, makaalis dyan sa current situation mo ngayon, na walang future, walang pagbabago, paulit-ulit na lang. Yes, Lord, thank you so much that you called us. Thank you for calling my name. Thank you, Lord. This time, mga kapatid, ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa iyo? Tandaan natin, it's not yet too late. Huwag mong isipin na matanda ka na or bata ka pa. Now, response to the call of God in your life. Yes, Lord. Can we sing the last song, Julius? Can we sing the last song? Gaya ng sabi ko kanina, Yeshua is every word of Jesus. Si Jesus ang kailangan mo, kapatid, to be, so that you can be set free. Set free saan? Sa sins. Amen. The most beautiful among thousands and thousands. Lord, we love you. The most beautiful among thousands
Only Jesus is you need. Amen, Lord. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Si Jesus ang kailangan mo, kapatid. To be set free. Set free saan? To the power of darkness. To the slavery of sins. Only Jesus can set you free. Declare Jesus over your life. Declare Jesus over your family. Declare Jesus over your work. Declare Jesus over our church. Declare Jesus. Declare Jesus in your life. Yes, yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory, Jesus. Yes, Lord. Yours is the kingdom, Jesus. Yours is the power. Yours is the glory. Yes, Jesus ang kailangan mo. Declare it in your life. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, Jesus. Yours. It's all yours. Jesus. Jesus. It's all yours. Yes, Jesus. It's all yours. Yes, Lord Jesus. Amen. Can you feel the presence of God? Can you feel the presence of God? Napakasarap ang presensya ng Diyos. Para kanyang tinutuyan. Napakasarap ang presensya ng Diyos. Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. Revive us, Holy Spirit. Refresh us, Holy Spirit. You are the one that we need. Holy Spirit, we need you in our lives. Come in our lives. Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mas masarap magwala sa presensya ng Diyos kaysa magwala sa labas. Kung gusto mo magwala, mag-scream. Gusto mo umiyak sa presensya ng Diyos. Gusto mo sumayaw. Tumagal. Yes, Lord. Dali mo, Jesus. Yes, Yeshua. Yeshua. Yes. Napakasarap magwala sa presensya ng Diyos. Napakabuti mo. Thank you. Yes, Lord. Yes. Let us sing again Yeshua for the last 3 times. Last 3 times, Yeshua. God of Jacob, you wonderful Lord God, God of Isaac, our Yahweh. If you want to scream, if you want to shout, if you want to dance in the presence of God, come on, kapatid. Masarap sa presensya mo, aming Diyos.
Praise God. Amen. Lapakan natin ating Diyos na buhay.